Nagmamanage ka ba ng Amazon business? Talaga namang nakaka-stress, di ba? Product research, PPC, reviews, listings, hijackers, returns, at syempre sinusubukan mo pa rin kumita. Pero paano kung may isang tool na pwedeng magpabilis at mapasimple lahat ng yan para sa'yo? Sa video na to, pag-uusapan natin ng Sellerize. Isa itong powerful na Amazon FBA tool na nakita ko in a while. Kung bago ka pa lang o nagsiskill ka ng hanggang 7 figures, isa to sa mga tools na pwedeng maging secret weapon mo. Tara pag-usapan natin kung ano ang Sellerize, ano-ano ang mga features na talagang mahalaga, and what makes it different from other tools, and whether it's worth investing in for your business this year. Sige, unang tanong, ano ba ang Sellerize? Ang Sellerize ay isang all-in-one platform na ginawa talaga para sa mga Amazon sellers. Tinutulungan ka nito sa lahat ng bagay mula sa pag-manage ng mga review to keyword tracking, reimbursements, and listing alerts. Parang command center mo to, your hub for making smarter decisions, catching issues fast, at i-automate yung mga parte ng Amazon business mo na dati ubos oras. Unlike a lot of older tools, ang Sellerize ay talagang ginawa para sa kung paano gumagana ang FBA ngayon. Fast, flexible, at nagbibigay agad ng real-time na updates tungkol sa negosyo mo without needing to dig through 10 different dashboards. Tara pag-usapan natin yung mga key features na talagang nagpapa-stand out sa Sellerize. Unahin natin yung review dashboard at ipapakita ko sa iyo kung anong itsura nito mamaya. Gusto ko lang mabilis na i-cover yung mga features muna. Ang review dashboard, makikita mo lahat ng review data mo sa isang lugar. Hati-hati ito per product, star rating, at pati mga common na phrases na gamit sa reviews mo. Madali mong makikita ang mga trends tulad ng reklamo ng customers tungkol sa size, color, o confusion. At mabilis mo ma-update ang listing mo. Kasama na rin dito ang Go Calculator na nagpapakita kung ilang positive reviews ang kailangan mo para tumaas ang average rating mo. Super helpful to kung gusto mong ayusin o linisin ang reputation ng brand mo. Next, meron namang Review Requester, isa sa most popular tools ng Sellerize at may dahilan kung bakit. Ina-automate ito ang process ng pag-request ng review sa loob ng Amazon, pero ginagawa ito gamit ang Amazon's API, hindi yung browser click automation na gamit ang outdated na tools. Pwede mong i-customize kung sino ang tatanggap ng review request, like excluding refunding buyers or only targeting repeat buyers. May mga smart timing options pa to tulad ng AI time o buy time na tumutulong para mas tumaas ang chance na mag-iwan talaga ng review yung mga tao. Tapos, meron namang review puncher. Kung ang review requester ay tumutulong para makakuha ng maraming positive reviews, ang review puncher naman ay para mag-manage at alisin yung mga negative reviews. Tinutulungan nito makipag-ugnayan sa mga buyers na nagbigay ng mababang rating at binibigyan sila ng pagkakataong mag-request ng refund or replacement. 100% TOS compliant ito sa Amazon at malaking tulong para protektahan ang kalusugan ng listings mo. Now, let's talk about smart alerts dahil malaking bagay ito. Laging nire-riska ng Sellerize sa mga listings para sa anumang changes tulad ng hijackers, suppressed listings, pricing errors, missing images, o kahit pagbabago sa title o bullet points. Kung may magbago o may problema, agad kang manonotify so you don't find out days later when sales are down and you're trying to play catch-up. Isa pang standout feature ay yung reimbursement tool. Tinutulungan nito mag-audit ng account mo para sa loss, damage, o missing inventory at bibigyan ka ng tamang reports at case text na kailangan mo para mag-file ng claim sa Amazon easily. Pwede kang makatipid ng daan-daan o kahit libo-libong dolyar taon-taon. At ang best part, it's tracking everything you've filed, kung ano yung pending at kung ano na ang nabayaran. Meron ding financial dashboard na nagbibigay sa'yo ng real-time review ng mga profits, margins, refunds, at fees mo. Pwede mong ilagay ang COGS, i-track ang mga trends, at gamitin ang ABC analysis para malaman kung alin sa mga product mo ang top performers. Para sa mga nag-run ng ads, meron ding PPC Analytics Suite. Tinutulungan ka nitong i-analyze ang impressions, click-through rates, cost per click, at conversion performance sa iba't ibang campaigns para hindi ka lang basta nagastos sa ads nang walang direction. Finally, pagdating sa SEO, meron ding keyword tracking, keyword hunter, at keyword processor ang Sellerize. Tinutulungan ka ng mga tools na to i-monitor ang rankings, i-optimize ang listings mo, at gumawa ng mga updates na may basehan sa data para talagang mag-drive ng traffic. Panghuli, merong tong review downloader at audit checker. Maliit na tools pero sobrang practical. Pwede mong i-download yung mga reviews para gamitin sa ibang platforms at chine-check kung may mga listings ka na mistakenly na flag bilang adult. Ngayon, mag-demo tayo, ipapakita ko kung anong itsura ng loob nito. Para masigurado mong makakuha ng best price, iniwan ko exclusive link sa description below. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click lang yon. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakitang mabilis yung iba't ibang pricing at plan options. Marami silang choices dito, kaya siguradong may plan sila na swak para sa lahat. Kung makikita mo, meron silang starter plan na $19
$99.99 a month, makakakuha ka ng isang unified seller account na hanggang 1,000 orders per month. Kasama sa mga plan na to ang Dashboard Pro, Financial Analytics, Keyword Tracker, Reviews Management, Smart Alerts, at Subscribe and Save Dashboard. Sunod naman yung growing plan na $39.99 kada buwan. Kasama dito ang dalawang unified seller accounts, access sa lahat ng core tools, at may ilang extra key features pa. Sunod naman yung advanced plan na $99.99 per month para ito sa hanggang 5 unified seller accounts at hanggang 50,000 orders. Kaya tulad ng makikita mo, kung mas marami kang seller accounts at orders bawat buwan, mas malaking investment na to. Meron din mga extra add-ons dito tulad ng Keyword Hunter Pro, multiple collaborators, at mga advanced na features. Tapos meron ding Pro Seller Plan na $299 kada buwan. Sama dito ang 10 seller accounts at hanggang 150,000 orders bawat buwan. Lastly is Top Seller Plan na para sa mga enterprise level Amazon sellers. Kasama dito ang 12 collaborators, lahat ng tools mula sa Pro Seller Plan, early access sa mga bagong features at sellerize events, at mga special discounts. Kung agency ka, kailangan mong makipag-contact sa kanila directly para mag-customize lahat ayon sa preference mo. Kaya naman tulad ng sinabi ko, may plan sila para sa lahat. Simula sa $19.99 a month na sobrang sulit considering ang dami ng tools at benefits na makukuha mo. Kung gusto mo magsimula, pwede ka mag-sign up para 7-day free trial. Piliin mo lang yung plan na sa tingin mo ay okay para sa'yo. Ilagay mo yung pangalan mo, email, phone number, password, and then pwede ka na mag-sign up. Tapos hihingin nito na i-verify mo ang phone number mo at i-connect ang Amazon account mo. Ayan, nakapag-login ka na, ganito ang itsura ng main dashboard. Makikita mo, sobrang daming data dito. Kanya ng sales, product sales, net profit, makikita mo pati yung mga pagbabago sa loob ng nakaraang 4 na linggo. Pwede mong palitan yung period kung gusto mong tignan yung previous month, at pwede mo rin itong gawing weekly. May option ka rin na i-customize ang dates para makita mo lahat ng data na to. Sobrang dami talagang information dito. Makikita mo yung stock, shortage, organic units, orders, at marami pang iba. Tapos pag pumasok ka sa finances tab, pwede mong tignan yung sales at profit and loss, ABC analysis, at meron ding payouts na nasa beta pa ngayon. Sobra talagang dami ng information at pwede mo lahat itong i-customize ayon sa kung anong gusto mong makita. Tapos ayun, pwede mong makita at palitan yung view papuntang profit and loss. Sunod, meron yung PPC dashboard. Dito makikita mo yung products mo, impressions, clicks, average cost per click, ad sales, etc. Pwede kang mag-filter by brand, play videos, television, o tignan lahat ng data sabay-sabay. At tulad ng sinabi ko, pwede mong piliin yung period, today, yesterday, last 30 days, o mag-set ka ng custom range. Pag pumunta ka dito, makikita mong smart alerts. Dito makikita mo mga bagay tulad ng low inventory levels, out of stock products, at seller feedback. Kaya kung makaka-receive ka ng mga negative review, agad ka notify. Pwede mo ring ma-search dito kung kailangan. Tama, pwede mong i-configure lahat ng to. Na-notify ka kung mauubos ang stock ng isang item, kung mababa ang inventory, o kung may seller feedback na kailangan ng attention. Dito mo makikita lahat ng alerts mo. Pwede mo ring tignan ang buong history mo, pati na rin ang mga channels kung meron ka. Tapos, meron ding reviews. Punta tayo sa review dashboard. Dito mo makikita lahat ng reviews at pwede mong ipakita yung mga product mo. Pwede mo rin i-sort by total reviews o by rating, at pwede mong i-export lahat to. Pwede ka rin magdagdag ng bagong product dito. Dito naman, ang review requester. Dito mo siya pwedeng i-configure. Makikita mo na ang setup na ito ay magpapadala ng request sa mga tao na hindi pa nagbibigay ng feedback. Dito nila ipapadala ang mga request para sa mga orders na may seller feedback, kung saan ang ratings ay 4 at 5, pati na rin ang mga orders na walang seller feedback. Pwede mo rin i-target ang mga repeat at non-repeat buyers. Again, pwede mong i-customize lahat ng to. You can delay request, at ikaw pang magde-decide kung kailan ito ipapadala. Tulad ng maximum days bago ipadala ang request. So talagang lahat ay pwedeng i-adjust ayon sa kung ano ang gusto mo. Meron din silang mga keyword tools tulad ng nabanggit ko. Dito makikita mo yung keyword tracker, pati na rin yung keyword processor, keyword hunter, at keyword re-ranker. Talagang sobrang dami ng features na nandito. Meron din silang reimbursements, kaya makikita mo sa dashboard dito yung mga reimbursed cash, found units, cases pending, tapos makikita mo rin yung chart, tapos makikita mo rin yan sa chart o sa table na ganito. Pwede mo rin syempre i-customize. Meron ding lost and damaged inventory para lang matrack mo ng maayos, pati rin yung mga maling FBA fees, tapos nandyan rin yung inventory mo. Again, parang nandito na lahat sa isang lugar, kaya hindi mo na kailangan magbukas ng kung anong tabs para i-check yung reviews at inventory mo. Nasa isang central hub na siya. Meron ring shipment documents at yung adult checker na napag-usapan natin kanina. Yun na lahat. Again, sobrang nire-recommend ko gamitin yung link sa description sa baba para matry nyo yung free trial. May 7-day free trial kayo. So, pwede nyo i-explore muna, tignan kung okay ba sa inyo, and see if it's a good fit for you. Okay, ngayon alam mo na kung ano ang Sellerize. Pag-usapan naman natin yung mga pros at cons nito. Ang pinaka-pro talaga ay yung kagaano kakompleto tong tool na to. Bihira ka makakita ng isang platform na kayang lahat. Review management, keyword tracking, reimbursement, listing alerts, at profit tracking. It doesn't feel clunky at all. Sobrang dali rin niyang gamitin gaya ng pinakita ko kanina. Very intuitive at highly customizable na super important talaga. Mabilis mag-update ang Sellerize para makasabay sa mga bagong changes ni Amazon. Built-in rin yung features tulad ng low inventory alerts,
fee tracking, adult listing alerts. Sa totoo lang, bihira yung ganong kabilis na development ng isang tool. Isa pang malaking pro ay nakakatipid ka talaga ng oras. Kapag na-setup mo na yung alerts at automations mo, hindi mo na kailangan mag-login kada 5 minuto. Sasabihin na lang ng system sa'yo kung ano ang nangyayari at kung saan ka dapat mag-focus. Ngayon naman, ilang cons. Medyo nakaka-overwhelm yung UI sa umpisa kasi ang daming information na makikita mo agad. Kung bago ka pa lang sa FBA, baka kailangan mo mag-adjust at pag-aralan ang data at tools para masanay ka. Kahit nakaramihan ng features ay intuitive, may ilang tools tulad ng review puncher o keyword tools na kailangan ng oras para matutunan ng buo. Pero pag natutunan mo na sulit naman yung effort. So worth it nga ba ang Sellerize para sa'yo? Kung seryoso ka sa Amazon business mo, lalo na kung nagbebenta ka ng maraming produkto o nagsascale ka ng 6 to 7 figures, oo, definitely. This tool pays for itself and time saved, revenue recovered, and reviews managed. Hindi lang ito tungkol sa paglago, tungkol din ito sa stability with all the changes Amazon keeps rolling out. Sellerize helps you stay ahead, stay protected, and stay profitable. Kung maglilinis ka ng listings, gusto mo mag-rank ng mas mataas o gusto mo lang i-automate yung mga abala, ito yung tool na highly recommended ko. When you're building an Amazon business, you want to focus on what matters. Great products, solid marketing, and happy customers. Sellerize takes care of everything in between. Again, if you want to check them out and try that 7-day free trial, use our link in the description below. It's the best way to try it out, risk-free. Diyan na nagtatapos ang video na to. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments sa questions below. Gusto naming makarinig mula sa inyo. This channel is dedicated to helping you build, grow, and scale successful e-commerce business. Thank you so much for watching. At kita-kits sa susunod na video.